Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Syempre meron tayong kliyente rito sa ating shop. Expander mga bossing, expander. Ang issue niya ay nawala ang refrigerant. So, pag nawala ang refrigerant ay may leak ang ating aircon system at nakapagpagawa din siya sa iba. At ang ginawa ay nilinisan lang mga boss ng no tanggal dashboard at eto nga yung evaporator. Pakita lang namin sa inyo kung effective ba ang no tanggal dashboard pag sobrang dumi na ng ating evaporator mga bossing, no? O, ito yung mga itsura. Okay. Kung mapapansin nyo, etong side na parang sobrang puti, eto, yan lang yung tinamaan ng no-tanggal dashboard natin. Okay, so kayo na magpapatunay kung effective ba ang no-tanggal dashboard pagka madumi na ang evaporator. So, ina-advise lang natin na no-tanggal dashboard pag ikaw ay mga 1 taon, 2 taon pa lang, hindi pa yung ganun kadumi. Dahil bakit? May cabin filter. Pero kung 5 taon ka na, pataas, mga bossing, hindi na advisable magpano-tanggal dashboard. O, yan lang yun. Yun na nalinis nila. Itong portion na to. So, ngayon, kaya naman natin siya binaba dahil talagang may leak na nadidetect yung ating leak test. Kaya, nag-offer tayo ng tanggal ng evaporator para ma-check up kung may leak o wala. So, patunayan natin yung mga bossing pagka may leak. Ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo yan, expander. Eto na mga bossing, positive talaga, nandito yung leak kay evaporator. Oh, ayan na. So, masyadong malakas yung singaw. So, kaya nung pinakargahan ng refrigerant ay nawala rin. Naubos sa okay, ayun na yun, kailangan palitan. Okay mga bossing, goods na itong ating expander. Nakapag-load na ng refrigerant. Ang reading ng low side ay 25. High side natin ay wala pang 180. Okay, lamig sa loob. Wala namang special dito mga bossing dahil palit lang naman ng evaporator ang ginawa natin dito. So nag-automatic naman siya. Thermostat heater. Hangin, taasan natin. Circulate. Naman. Okay, so meron siyang lamig mga bossing na 10 degrees Celsius mga boss. Ang oras natin ay parang mga nasa alas 12 na. Tama ba? Mainit na dito sa labas kung saan tayo naka-parking mga bossing. Okay, so share lang namin sa inyo yan. Yung ating evaporator. Okay ba siyang no tanggal dashboard pagka sobrang dumi? Automatic yan. At meron ng edad na 5 taon pataas. Kailangan na bang ipababa talaga or okay lang ba yung no tanggal dashboard? Pero para sa akin mga bossing, kagaya na experience natin dito sa shop, pagka sobrang dumi na, huwag nyo nang ipalinis sa no tanggal dashboard dahil hindi siya effective para sa amin. Okay, so experience lang namin yun. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga shop parehas kami ng mga naobserbahan regarding doon. Dahil meron din naman kami nung pang-endoscopy na yun at nung no tanggal dashboard na yun. Pero napakahirap niyang gamitin sapagkat masyadong masikip yung pagdadaanan ng ating camera o nung hose. Pangalawa, yung position nung hangin or nung nozzle ng ating panglinis ay limitado. Dahil kung ano lang yung tatamaan ng camera, yun lang yung malilinis niya. At hindi pa rin totally malilinis mga bossing dahil hindi naman siya makakatagos ng ganun kaganda dun sa kabilang side. Kumbaga kung yung harap ay madumi, hindi naman siya basta-basta tatagos dun sa kabila para itulak yung dumi at lumabas dun sa kabilang side. Dahil medyo makapal din yung ating evaporator, so hindi siya basta-basta makakatagos sa kabilang side. Okay, so yun lang. Pero syempre, may hangganan din naman ng ating evaporator pagka naabot na niya yung edad. Kahit na sabihin mong hindi naman siya ganun kadumi, pero naabot na niya yung kanyang hangganan dahil dun sa mga corrosion na mga dumidikit sa kanya or kumakain sa kanya. Dumi pa rin naman mga bossing ang punot dulo niyan, pero may hangganan pa rin naman yung buhay ng aluminum.
Okay, yun lang. Share lang namin sa inyo na hindi tayo pabor doon sa no tanggal dashboard kung sobrang dumi na. Okay? So, hindi naman tayo rin against doon sa no tanggal dashboard. Ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.